Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is March 1, 2024. So, itong araw na to is yung unang pasok or panibagong pasok na naman ng month para sa taon nating 2024. So, ngayong araw is ito yung continuation or yung ipagpapatuloy natin yung ating nasimulang series netong mga nagdaang araw or yung tatalakayin nating series para sa linggong ito. At ang series na yun is yung Experiencing God's Peace. Yung na-experience natin, yung peace na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Yung peace or yung kapayapaan sa puso, kapayapaan sa isip. Yung sa puso na yung mga nararamdaman natin na talagang payapa sa ating pakiramdam at yung kapayapaan sa isip, yung payapa tayong nakakapag-isip ng maginhawa, yung wala tayong iisiping pangamba, problema, kapahamakan, o anuman, yun yung pinagkakaloob ng Diyos kung tayo ay nasa Kanya. O kilala natin siya, alam natin yung mga salita niya, at kung sino siya. So, sa ating araw na to, ang Bible verse na ating tatalakayin ay Romans chapter 8, verse 6. Ano nga ba yung sabi dito? Ang sabi dito, in English Standard Version, for to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Sa Tagalog, Roma 8:6, ang Biblia 2001. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. So yung kaisipan na sinasabi dito, yung kaisipan na meron tayo sa mundo o sa flesh, is ang resulta pala nun is kamatayan. Pero yung kaisipan na dinidikta sa atin ng espiritu or yung Holy Spirit is ay yung buhay na walang hanggan, ay yung peace or yung kapayapaan. So para lumawak yung ating talakayan sa ating devotion, ang una sa ating teaching ay the most important kind of peace is peace with God. So yung pinaka-importante or yung isa sa pinaka-importanting peace na dapat pala magkaroon tayo ay yung kapayapaan na mula sa Diyos. Yung kapayapaan na pagkaloob sa atin ng Panginoon. So sa pangalawa, person who follow the flesh is heading to destruction. So yung mga tao pala na talagang pinapalo, sinusundan yung mga flesh sa ating sa mundong ito is ang pinapangunahan pala yun ng mga destruction, ng kapahamakan, kasiraan. So number 10 naman, a person who follow the Spirit is heading to salvation. So yung sa pangalawa, di ba, pag pinapangunahan ka pala ng flesh is ayun pala yung kapalit nun is yung destruction. Pero sa number 3, pag pinalo mo daw pala yung Spirit or yung Holy Spirit is ang resulta pala nun ay pangungunahan ko na salvation, kaligtasan na mula sa Diyos. So sa application, hold on to Christ's work of reconciliation. So yun, kailangan maisa tayo dun sa pag-work ng pag-aayos sa atin ng Panginoon, yung reconciliation na trabaho na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So sa pangalawa, crucify the desire of flesh. Yun, kailangan ipako natin o yung desire o kagustuhan ng mga flesh na nakuha natin dito sa makamundo. So sa last, live according to the dictate of the Spirit. Yun, kailangan mamuhay tayo according dun sa sinasabi ng Holy Spirit or ng mga espiritu na banal sa atin. Kung ang sinasabi sa atin is magsugo tayo ng Panginoon, aral natin yung salita ng Panginoon, makisa tayo sa gawain na pinagkalilingkuran ng Panginoon, gawin natin yun. Huwag natin yung mga makamundo o yung flesh dito sa mundo to, kasi kagaya ng sinabi natin, pag nangunahan ka pala ng flesh, ay pala pangunahan ka rin ng destruction. Pero pag yung sundan mo yung Holy Spirit, is ayun pala yung punta ka sa salvation. So, sa ating discussion, how can we practically purify the desire of the flesh? So, sa ating kasagutan, tayo ay mag-comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng ating kasagutan, especially word of God. So, ayun lang po.
Salamat sa ating panonood. Naway may natutunan tayo sa ating pakikinig at panonood. Yun na po. God bless. Maraming salamat po.